إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون وقال في محكم آياته وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المصلون, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Naway ang kapayapaan at pagpapala ay sumakanyang propeta na si Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, inaanyayahan namin ang bawat isa, higit na ang aming mga sarili, na magkaroon ng takot o pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagkakaroon ng takot o pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tanging daan upang matatamasa natin ang tagumpay dito sa mundo at higit na sa araw ng paghuhukom. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. O kayong mga nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, magkaroon kayo ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ng tunay na pagkatakot sa Kanya, sa pamamaraang pagsasagawa ng mga bagay na ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at paglalayaw sa mga bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. At huwag niyong hayaan na kayo ay datnan ng kamatayan, liban na lamang kayo ay mga Muslim, liban na lamang kayo ay sumusuko sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, alam ng bawat isa ang kanyang misyon dito sa mundo. Higit na ang mga Muslim, alam natin kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay upang tayo ay mananampalataya at magsagawa ng pagsamba sa Kanya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha ang mga engkanto at ang mga tao liban na lamang upang sila ay magsagawa ng pagsamba sa akin. Gumawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na kaisa-isang nararapat na sambahin ng bawat isa. Kaya nararapat sa bawat Muslim na kinakatawan niya ang mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ito ang kanyang misyon dito sa mundo. At ito ang mga bagay na kalugod-lugod para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil may araw at darating ang araw
na tayo ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom patungkol sa ating mga gawain dito sa mundo. Mapamabuti man ito o di kaya masama, tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang mga Muslim, bilang mga Ahlus Sunnati wal Jama'ah, tayo ay naniniwala na sa araw ng paghuhukom ay may tinatawag na mizan. Ang mizan ay ang pagtitimbang ng ating mga gawain. Titimbangin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kabutihan at titimbangin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga masasamang gawain na ating nagawa dito sa mundo. At kung ang timbang ng kabutihan ay mas mabigat sa kabilang timbangan, ay magiging dahilan upang tayo ay papapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. At kung naging mabigat naman o di kaya mas maging matimbang ang kabilang timbangan ng kasamaan, ay magiging dahilan upang makakapasok ang isang tao sa loob ng impyerno. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَدَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kami ang maglalagay ng timbangan ng katarungan. Sa araw na yon ay makatarungan. May adal. Wala nang tao ang maaaring magsinungaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magiging makatarungan sa lahat ng kanyang mga alipin. At kami ay maglalagay ng timbangan ng katarungan sa araw ng paghuhukom o di kaya sa araw ng pagkabuhay muli. Fala tudlamu nafsun shay'a. Kaya walang kaluluwa ang pakikitunguhan ng Allah subhanahu wa ta'ala o di kaya pakikitunguhan ng di makatarungan sa anupaman. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha. Kaya sinabi ng Allah, at kung mayroon mang timbang na kahit isang buto lamang ng mustasa, wa katha atayna biha, at ay ito ay aming ipapakita sa kanila. Wa katha bina hasibin, at kami ay sapat na bilang tagapagtuos sa kanila. Ibig sabihin, lahat ng gawain ng isang Muslim o di kaya lahat ng gawain ng tao dito sa mundo, mapamabuti man ito o di kaya masama, malaki man ito o di kaya maliit, ito ay ipapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila sa araw ng paghuhukom. Nagagawa ka ng ibada na maliit pa sa buto ng mustasa, ito ay ipapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Nakagawa ka man ng ibada kahit kasing laki ng atom, ito ay ipapakita pa rin sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Gayon din ang mga gawaing masama. Gayon din ang gawaing masama kapag ito ay ginawa ng isang tao at hindi niya ito nahingan ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay ipapakita rin sa kanya kahit kasing laki ng buto o di kaya kasing laki ng atom, ay makikita niya rin ang kasamaan na kanyang nagawa dito sa loob ng mundo. At katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sapat na bilang tagapagtuos. Gayon din sa ibang ayah, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung sino man ang kanyang timbangan ng kabutihan ay naging mas matimbang o di kaya mas naging mabigat ang timbangan ng kabutihan, sila yaong mga taong magtatagumpay sa araw ng paghuhukom. Sila ang magtatagumpay sa loob ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. At kung sino man ang naging matimbang ang timbangan ng kasamaan sa araw ng paghuhukom, sila yaong mga taong naging lugi o di kaya nawalan sa kanilang mga sarili, at sa impyerno sila mamamalagi roon ng walang hangganan. Sa impyerno sila
mamamalagi ng walang hangganan. Gayon din sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa malapit nitong kahulugan, kaya sino man ang kanyang timbangan ng kabutihan ay mabigat, ay magiging kalugod-lugod ang kanyang pamumuhay sa loob ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magiging masagana, magiging masaya, magiging kalugod-lugod ang kanyang kabuhayan sa loob ng Jannah, sa loob ng paraiso ng Allah. Wa amma man khaffat mawazinuhu, at kung sino naman ang naging magaan ang kanyang timbang, ibig sabihin magaan ang timbang ng kanyang kabutihan, mas maging magaan o di kaya mas naging magaan ang timbang ng kasamaan, fa ummuhu hawiya, ay ang kanyang patutunguhan ay ang impyernong apoy na inihahanda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong hindi nananampalataya sa Kanya. Kaya mga minamahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, nararapat na suriin natin, nararapat na kwentahin natin ang ating sarili dito pa sa mundo. Ang aking gawain ba ay karapat-dapat na o di kaya sapat na ba ang aking ibada upang dalhin ko para kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ang naging baon ko dito sa mundo para sa araw ng paghuhukom ay naging sapat na ba para dalhin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ang pinakamagandang preparasyon o di kaya baon natin sa araw ng paghuhukom? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. At maghanda kayo ng inyong mga baon. Mag-prepare kayo ng inyong mga baon para sa araw ng paghuhukom. At ang pinakamainam na bagay na madadala ninyo sa araw ng paghuhukom ay ang pagkakaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsasagawa ng kabutihan at paglalayo sa mga bagay na kasamaan na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tayong mga tao, may mga pagkukulang tayo. May mga bagay na ibada na hindi natin nagagawa. Ito ay mga bagay na nararapat natin hingan ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng sinabi ng isang syair, Safri ba'idun wa zadi lan yuballighani wa quwwati da'ufat wal mautu yatlubuni. Ang aking paglalakbay ay medyo malayo pa. Ibig sabihin ang paglalakbay sa araw ng paghuhukom. Tayo ay parang maglalakbay dito sa mundo. Ibig sabihin ang maglalakbay tayo ay temporary lamang. Temporary lamang tayo dito sa mundo. At ang ating patutunguhan ay ang araw ng paghuhukom. Wazadi lan yuballighani. Ngunit ang aking baon ay hindi sapat sa akin. Karamihan sa mga taong naglalakbay, ang kanilang preparasyon na baon ay hindi naging sapat sa kanila. Huwag natin sunurin o di kaya huwag tayo maging tulad ng mga taong ito na kulang sa kanila o di kaya hindi naging mas sapat sa kanila ang kanilang preparasyon para sa araw ng paghuhukom. Wa quwwati da'ufat wal mautu yatlubuni. Ang buhay natin dito sa mundo, araw-araw, lumilipas ang araw sa atin, ang ating katawan ay humihina. Hindi yung baliktad, yung pag nagiging mas matanda tayo ay lumalakas lah. Ngunit pag tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay mas humihina. Kung ikay bata pa ay nakakagawa ka ng maraming ibadah, pagtanda mo minsan ay may nakakaligtaan ka na. Ito ang buhay natin sa mundo. Kaya habang nandyan pa ang lakas, habang nandyan pa ang pagkabata sa iyong sarili, ay gawin mo ang mga ibadah para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya anong sinabi ni Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaykum fil hisabi gadan an tuhasibu anfusakum wa tazayyanu lil ardil akbar yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Sinabi ni Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu,
naway kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kwentahin ninyo, suriin ninyo ang inyong gawain, suriin ninyo ang inyong mga sarili bago pa kayo suriin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. At timbangin ninyo ang inyong mga gawain bago pa titimbangin ang inyong gawain sa araw ng paghuhukom. Dahil ikaw bilang tagapaggawa ng iyong ibada, tagapaggawa ng mga bagay na gusto ng isang tao, alam mo sa iyong sarili kung naging marami ba ang iyong ibada, o di kaya mas maging marami ang kasamaan na iyong nagawa, o di kaya mas kasamaan na nagawa para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ang mas nakakaalam sa iyong sarili kung ito ba ay nagawa mo lahat. Kaya timbangin mo, suriin mo, kwentahin mo ang iyong sarili bago pa dumating ang araw ng pagsusuri. فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا. Dahil ito ay mas magiging magaan sa inyo sa araw ng paghuhukom. Kung sinuri mo ang iyong sarili dito pa sa mundo, ay mas magiging magaan ang pagsusuri sa iyo sa araw ng paghuhukom. At paghandaan mo, sabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, paghandaan mo ang pagpapalabas o di kaya pinakadakilang palabas o di kaya pagpapakita ng mga bagay na nakatago. Dahil sa araw ng paghuhukom ay ipapakita lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gawain ng isang tao. At saka binasa ni Umar ibn al-Khattab ang ayah, "Yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." At sa araw na yon ay ilalantad na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ilalantad kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala o kayong mga tao para sa pagbabayad at para sa pagtutumbas ng inyong mga gawain na walang anumang naitatago sa Kanya sa inyong mga lihim. Ibig sabihin sa araw na yon ay wala na tayong may tatago. Kung may ibada ka, kung may pagsamba ka na ginawa na walang nakakaalam kundi hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala at iyong sarili, sa araw na yon ay makikita ng lahat. At ngayon din, kung sino man ang gumawa ng kasamaan na walang nakakaalam kung hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala at iyong sarili, ay makikita rin sa araw ng paghuhukom. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا الله يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة وانفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.